All along, my brother is blaming himself kahit wala naman siyang kasalanan sa pagkawala ko. Kung di lang sana ako nagpumilit bilhan niya ako ng ice cream ng araw na yon, di sana ako mawawala sa kanila. Kasalanan ko rin dahil napakatigas ng ulo ko. Kung sana hindi kita iniwan, hindi ka mawawala sa amin. Ilang taon ako nabuhay na parang pinapatay sa araw-araw. Dahil tuwing pumibigit ako, ikaw ang nakikita ko. Kung ano na ang nangyari sa'yo. Kung kumakain ka ba ng ayos. Gusto ko sumuko pero alam kong buhay ka pa. Laman ng puso ni kuya, buhay pa ang baby bunso ko. Iniisip ko kung sana sinama na lang kitang bumili ng ice cream, hindi ka nakuha sa amin. I'm sorry, princess. Pinagsisihan ni kuya hindi kita naprotektahan. Daman ko ang kalungkutan at pagsisisi sa boses ni kuya. Kaya nilahad ko ang kamay ko para mayakap ko siya. I miss you, kuya. Kung sana naalala ko agad ko sino ko. Sana matagal na akong nakabalik sa inyo. It is not your fault, baby. You are too young para maranasan ang lahat ng to, but I promise that it won't happen again. Mamamatay muna ako bago kanila makuha ulit sa amin. Nanatili kami magkayakap hanggang sa gumaan ang dibdib ko. Marami man ang nangyari sa akin sa araw na to, ipinagpapasalamat ko pa rin na natagpuan ko na ang kapatid ko. Kung ano mang nangyari noon, wala na kaming magawa pa dahil tapos na ito at di na namin pa pwedeng baguhin pa. Ang pwede na lang namin gawin ngayon ay bumawi. Bumawi sa mga panahong nasayang namin. Sa mga panahong pinagdayo kami ng tadhana sa isa't isa. Babawi ako sa iyo, bunso. Kuya, do everything for you, Katrina. Pagbabayanan nila ang pang-aapi nila sa isang Katrina Revilla. That I promise. My mom and dad is full of rage after knowing what happened to me for the past 14 years that I am away from them. Kuya Zian remained quiet but I know deep inside, galit na galit ito. Kitang-kita ko ang pag-iigtingan ng mga panga niya habang kinakwento ko sa kanila ang mga nangyari sa akin. I told them everything. Simula kung paano ko namuhay kasama sina Chong at Chang, ang pagiging labandera ko, ang pagpasok ko bilang katulong sa mga Valderrama, hanggang sa kung paano ko inapen ni Stella, kung paano ko muntik mamatay nung itulak niya ako sa pool dahil hindi ako marunong lumangoy. Hanggang pagtira ko sa kondo ni Austin nung niligtas niya ako, ang pagkakataon doon sa akin ni Chong at ang pagpapalayas at pagpapahiya sa akin ni Madam Kaylin sa harap ng maraming tao. Muntik pang mahimatay si Mom na matapos kong ikwento lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Bigla itong nanlambot at mahirapang huminga. Mabutit na pansin agad to ni Dad kaya nakatawag agad ng doktor para ma-check siya. Lahat binahagi ko sa kanila maliban sa namagitan sa amin ni Austin. Pero alam ko, naramdam ng kuya ko, nilihim ko ang tungkol sa amin ni Austin. Di ko binanggit sa kanila ang ugnayan namin dahil wala na rin naman tong silbi dahil ikakasal na siya kay Stella. Dama ko ang kirot sa puso ko pero kailangan ko siyang kalimutan, gaya ng paglimot niya sa akin. I don't know what's their plan, ang tanging hiling ko lang sana sa kanila ay ilayo ako dito. Gusto kong kalimutan lahat ng sakit ng aking naranasan sa murang edad ko. I want to forget everything. Everything including him. My family decided to bring me to the US to fully heal myself. Kuya Zian decided to come with me together with Mom and Dad. Mananatili muna ako dito ng ilang araw at lilipad na kami ng pamilya ko doon. Everything about me is kept secret. Walang makakapasok na iba sa room ko dito sa hospital nung walang pahintulot ni na kuya. Even the doctors and nurses who is attending my needs ay may kasamang escort. Napag-alaman kong sa ospital pala na pagmamayari ng pamilya namin ako nakakonfine. Pinakiusapan ko silang ilihim ang lahat tungkol sa akin hanggang sa maging maayos ng lahat, hanggang kaya ko nang harapin ang mga taong nanakit sa akin. Napag-alaman kong partner ni Kuya si Gab sa negosyo at alam niya rin kapatid nito si Austin. Kaya pala hindi ko makontakt si Gab dahil nasa mission to ngayon. Hindi ko na tinanong dahil wala din naman na akong pakialam. Lahat ng may kinalaman kay Austin gusto kong kalimutan, kahit pa si Gab. Pinakiusapan ni Kuya na wag akong banggitin kahit sa kanya. Ngayon ko lang din naalala doktor pala si Mom habang si Dad naman businessman. Sabi ni Kuya, our family owns some of the biggest hospitals in and outside the country. Not only that, our family owned hotels and resorts. Ito raw ang naging libangan ng mga magulang ko nang mawala ako. Ito ang pinagkabalahan nila habang iniintay ang pagbabalik ko dahil kailanman hindi sila naniniwalang patay na ako. Lalong-lalo na ang Kuya Zane. I am the reason why he put up his business that aims to provide security services. Naniniwala siya na buhay ako kaya hindi siya tumigil na hanapin ako. Sabi niya, dama ng puso niya na nasa paligid lamang ako. Mabutit hindi niya ako sinukuan. Nabanggit din ni Kuya na muntik pa raw maghiwalay ang mga magulang namin.
Nung nawala ako dahil sinisi nilang isa't isa sa kawalan nila ng panahon sa amin ni Kuya. Kaya kahit anong pilit ko sa kanilang ihatid lang ako sa US at iwan na ako doon, ayaw nilang pumayag. Gusto raw nilang bumawi sa akin. Gusto nilang puna ng mga panahong nalayo ako sa kanila. I found out that I was 5 years old na nakidnap ako. Just a week after we celebrated my 5th birthday, kaya pala yun ang una kong naalala. They did everything to trace me. Pero ang van na ginamit nung kinuha ko ay sinunog at inabandona, kaya hindi nila mahanap ang mga sakay. The kidnappers left without traces. All CCTV footages were swiped out, kaya nahirapan sila kuya na hanapin ako. Marinis ang pagkakagawa sa plano. Doon ko nakonekta ang mga sinabi ng mga kapitbahay namin. Kaya pala iyak ako ng iyak nung dinala ko nila Chang doon kasi hindi ko pala sila kaano-ano. Tinanong ko si kuya kung ano nangyari doon sa babaeng muntik nang bumaril sa akin. Sabi niya siya na raw ang bahala doon pati ang paghahanap kay Chong. Even about Stella and her family, kuya did not tell me what's their plan, including the Valderrama. But I know my family is planning something. Lalong-lalo na si mom, dahil iyak to ng iyak sa tuwing naalala niya ang pinagdaanan ko sa kamay nila. Ang sabi ni kuya, wag ko isipin ang tungkol sa kanila. Mas mabuti raw isipin ko kung ano ang mga gusto kong gawin. Ang mga gusto kong marating dahil handa silang suportahan ako sa anumang aking gustuhin. Pagkalabas ko sa ospital, dumiretso kami agad sa mansyon. Halos malula ako sa laki ng bahay namin. Kung dati feeling ko malaki na ang mansyon na pinagtatrabahuhan ko, mas malaki pa pala ang mansyon namin. Di basta-basta nakakapasok ang kahit sino sa dami ng security na itinalaga ni kuya para magbantay sa amin. Kung sa dati kong trabaho madami kami mga kasambahay, doble pa dito sa amin. Namamangha akong nilibot ang aking tingin sa paligid. Nakailera mga kasambahay at naiiyak na nakatingin sa akin. Welcome home, senyorita. Sabay-sabay nilang bati sa akin. Nanlaki pa ang mga mata ko dahil hindi ako sanay sa tawag nila sa akin. It's okay, princess. Masasanay ka rin. Bulong ni kuya sa akin sabay halik sa gilid ng ulo ko. Kuya Zian is the sweetest. He never changed. May isang lumapit sa akin at niyakap ko na mahigpit. Katrina, alaga ko. Salamat Panginoon at buhay ka anak. Naluluhang sabi nito sa akin. Ako to si Yaya Minda. Ako ang nag-alaga sa iyo noon. Tumingin ako sa mukha niya. May edad na to, gayunpaman pamilyar ang mukha niya sa akin. Nayagakapan kami at humingi siya ng tawad sa akin. Sinabi niya, hindi siya umalis dito sa amin dahil kagaya ni Kuya Zian, inintay niya ang pagbabalik ko. Lalo ko namangha pagkapasok ko na makita ko kung gaano kadami ang handa sa mesa. Daig pang may piyesta sa dami ng pagkaing nakahain. Bigla ko naalala si Nana. Hindi ko makakalimutan kung gaano nila ako tinanggap noon sa bahay ng mga amo namin. Pero pati sila, kailangan kong kalimutan kung gaano nila ako tinanggap noon. Pansamantala para tuluyang maghilom ang puso ko. Tomorrow is our flight to the US. My parents said I can stay there as long as I want. They will let me decide kung ano man ang gusto kong gawin. Si Kuya Zia naman ay susunod sa amin after 2 weeks dahil nagkaroon siya ng biglang emergency sa trabaho niya. He even explained to me the reason and apologized kung hindi siya makakasabay sa amin pag-alis, but I understand. It is his responsibility to fulfill the task that he signed up to. Biniro ko pa nga siya na baka ayaw ng girlfriend niyang sumama siya sa amin, but he said he don't have one. Kliyente niya lang daw yung babaeng tumawag sa kanya. But I saw how his eyes even sparkled when he mentioned her name to me. Her name rang a bell though, but I couldn't remember where I had heard it before. Nika Ocampo. It keeps repeating in my brain pero hindi ko talaga matandaan. Sa buong linggo kong pananatili dito sa mansyon, unti-unti na ako nasasanay sa buhay ko ngayon. Ang layo-layo nito sa buhay na kinalakan ko. Kung dati kailangan ko pang magbanat ng buto, bago ako makakain dito kahit wala akong gawin. Buong araw kayang ibigay ng magulang ko ang aking mga pangangailangan, kahit higit pa. Kung dati kailangan ko pang maglabada, ilang batya pa ng damit ang kailangan kong sutin. Kahit na magkanda sugat-sugat pang mga kamay ko para magkapera, ngayon ibang-iba na. Lahat nakahain para sa akin. Kulang na lang paliguan at bihisan ako ng mga kasambahay namin. Angelus POV. Minsan nga kapag naboboard ako, tumutulong ako sa kusina. Kahit sinasaway nila ako, hindi ako nagpapaawat. Sanay ako sa mga gawaing bahay pero sa dami ng katulong namin dito, halos wala na akong gagawin. Natutuwa ako kapag tumatambay sa kusina o di kaya nakikipagkwentuhan sa kanila.
Noong una ramdam ko ang pagkailang nila sa akin pero kalaunan nakapalagay ang loob ko na rin sila. Ayokong isipin na mababa sila. Ayoko ipadamang iba sila sa amin at higit sa lahat gusto ko ipadama sa kanila kung gaano kahalaga ang papel nila sa buhay namin. Na kundi dahil sa kanila hindi magiging madali ang lahat para sa amin. I even suggested to mom and dad na pag-aralin ang sino mang gustong mag-aral. All expense paid. Parang scholarship kapalit ng maayos na paninilbihan sa pamilya ko. Napansin ko kasi ibang kasambahay mga bata pa. Siguro kasing edad ko o mas matanda lang sa akin na ilang taon. May isang kasambahay kami na magiging kasama namin doon. Her name is Adriana, apo ni Yaya Minda. Wala nang magulang dahil namatay ang mama niya nang pinanganak siya at di rin kilala ni Nana ang nakabuntis sa ina niya. She's the same age as me kaya nakaka-relate ako sa kwento ng buhay niya. Doon sa gawa-gawang istorya ni Chang tungkol sa ina ko. Nababaitan ako sa kanya kaya kinausap ko si mom kung pwede ko ba siyang isama. She is quiet and shy type pero kapag kinakausap ko naman, madaldal din to. Mabuti na rin may kasama ako doon para hindi na ako maboard. Siguro kapag nakapag-adjust na ako, kakausapin ko ulit si na mom. Naiwan na lang ako doon mag-isa. Are you sure about this, princess? Hindi ko na mabilang kung ilang ulit na akong tinanong ni kuya tungkol sa desisyon kong doon mamalagi sa States. Siguro dahil hindi siya makakasama agad sa amin kaya hindi to kampante. He even checked my belongings. Sabi niya kahit pa konti lang dalhin ko mga gamit dahil doon sa lang kami bibili. Unti-unti ko pang sinasanay ang sarili ko tungkol sa mga bagay na yan. After kong lumabas ng ospital, my personal shopper bought me everything I wanted. Mula sa damit, sapatos, sandals, bags at kung ano-ano pa. Pinapakita lang nila sa akin ang mga larawan at doon na ako pipili ko anong magugustuhan ko. Mom even suggested to have my own stylist pero sabi ko wag na. Di naman ako lalabas o dadalo ng party para may stylist pa. Mom is so classy. Despite her age, makikita mo talaga kung gaano ka banidosa sa mga gamit. She is like a fashion icon. Terno-terno ang mga damit, bag at sandals niya. She even showed me all her jewelries. Halos lahat ata ng mamahaling gamit na kay mom na. Sabi niya sa akin din naman daw mapupunta ang lahat ng yon. Even now, I can use anything I want. Halos sakupin din ni mama isang floor ng mansyon namin sa dami ng gamit niya. Akala ko nga dati sa movie ko lang makikita ang mga ganito. Yun pala, sarili kong ina, ganito din? Yes, kuya, don't worry about me. Kayang-kaya kong sarili ko. Nakangiti kong sagot sa kanya. I heard him sigh, kaya yumakap ako sa kanya. Isama mo na lang kasi yung binabantayin mo dun sa States para hindi ka na mag-alala para sa akin. Biro ko sa kanya. Gusto ko tumawa ng malakas nang marahas tong tumingin sa akin na tila hindi makapaniwala sa suhestyon ko sa kanya. Stop teasing me, Katrina. Aniya. Kunwari seryoso pero alam kong kinikilig naman. Kita ko kung paano kumistap ang mga mata nito. Kahit di ko pabanggitin ang pangalan ng binabantayan niya. Hay nako kuya, kunwari ka pa. Alam ko namang type yung binabantayan mo kaya hindi mo maiwan-iwan. No, princess, no. Protesta nito sa akin. Kaya hindi ko napigilang mapahalakak sa kanya. Over kasi yung reaksyon niya kaya napaghahalataan tuloy. It's okay, kuya. I understand. Tsaka matanda ka na. Ngayong nandito na ako, pwede ka na mag-asawa. Tumaas baba pa ang kilay ko sa kanya, kaya't lalo nandaki ang mga mata nito. Stop it, Katrina. Kung ano-anong lumalabas dyan sa bibig mo. Tsaka bawal pa natin pag-usapan ng ganyang bagay, lalo ka na. You are too young for that. Dadaan muna sa akin ang lahat na maniligaw mo. Aniya sabay taas ng braso niya at pinagyayabang pa sa akin ang kamao niya. See this, princess? Di ako magdadalong isip ipatikim to sa magkakamaling sakta ng prinsesa ko. Biro nito pero alam kong dito nagdadalawang isip totohanin ang lahat ng mga sinabi niya. I love you, Kuya Zian. I hugged him tight and whispered, isama mo na si Nika sa States, ha? Bago pa to makaganti sa akin, tumakbo na ako palabas ng silid. Pumunta sa room ni na mom and dad. Dinig ko pang tinawag ako nito pero hindi na ako lumingon. Hanggang ngayon, pikon pa rin pala si Kuya. Why are you doing this to me, baby? He whispered. Nakatalikod pa rin ako sa kanya at nakayakap sa backrest ng upuan niya. Nakakaibang disenyo. Pakiramdam ko nag-iibang temperatura dito sa loob ng entertainment room ni Austin. He lowered his head and started planting soft kisses in the side of my cheek, down to my jaw and stayed in the hollow corner of my neck. Halos ba na yung lahat ng balahibo ko nang maramdaman ko? Austin? I called his name seductively. Hindi ko alam kung dapat ko bang pigilin o hindi. Basta ang gusto ko lang ngayon, tugunan ang init ng aking katawan. Do you want me to stop, baby?
he said, trying to calm himself, pero kita ko rin ang kagustuhan nitong ipagpatuloy ko anumang nasimulan namin. Umiling ako dahil gusto ko ipagpatuloy namin to. Mukhang nakuha naman ito ang nais kong ipahiwatig. Umalis siya sa likod ko at inalalayan akong tumayo. Baby, are you sure about this? Pariniguro ni Austin. I will stop if you want. Muli, umiling ako sa kanya. He cupped my face and gently looked into my eyes. Slowly, he moved his head toward to kiss me. I closed my eyes to feel his warm mouth. My heart is thumping so loud that I could almost hear it. Ilang beses na kami naghalikan ni Austin, pero kakaiba ngayon. Mas madamdamin at mas ramdam ko ang pagmamahal niya. He bit my lips, urging me to respond to his kisses. Kahit di pa ako gaanong magaling, sinubukan kong gayahin ang paggalaw niya. Napaliyad ako na isa-isa niyang tanggalin ang mga suot ko hanggang sa wala na itong tinira sa akin. A small moan escaped my mouth when I felt his hand travel around my waist. He gently pushed me towards him. His midnight black eyes is now looking at me, full of lust and desire. Muli ni Austin na inangkin ang aking mga labi hanggang bumaba ito sa aking mga panga at tuluyan niya akong inangkin. Napakapit ako sa batok ni Austin hanggang sa maramdaman ko ang kakaibang sarap ng aming pag-iisa. We tried different positions at doon ko lang na-realize ang purpose ng upuan yon. That chair is for lovemaking. He is staring at me gently at pakiramdam ko, nalulunod ako sa lakas ng tibok ng aking puso. At that moment, I wish na sana siya na. Si Austin na ang lalaking para sa akin. I am drowning in love with him. Mahal na mahal ko siya at di ko alam kung kakayanin ko pa bang mawala siya sa akin. I love you, Angelou, he whispered huskily. Nagising akong punong-puno ng pawis. His voice echoed in my mind. No matter how I try to forget everything about him, it keeps coming back. Para tong sirang plaka na paulit-ulit nagpe-play sa utak ko. At sa tuwing naaalala ko siya, bumabalik din ang sakit dito sa puso ko. Mabilis akong tumakbo sa banyo at tinapat sa dutsa ang aking katawan para mahimasmasan ako. I don't like this feeling. I don't want to entertain any thoughts about him. He is just part of my past, bitter past that should not be remembered. Wala siya dapat lugar sa isip ko, kagaya ng kung paano niya akong kalimutan at talikuran. He don't deserve any part of my memory. Isa lang siyang mapait na alaala. It has been 3 years, but still the pain is there. Kung kailan babalik na ako ng Pilipinas, ngayon pa ulit siya nagpaalala. Simula nang umalis ako ng bansa, wala na akong balita sa mga taong nanakit sa akin. Sa tuwing binibisita ako ni na Kuya, never nilang binanggit sa akin ang mga bagay na maaaring makapagpaalala sa mapait kong karanasan. There comes a point na nagigising akong madaling araw dahil napapanaginipan ko ang mga nangyayari sa akin. The demons keep knocking in my brain, but I tried hard to fight that beast inside me until I overcome everything with the help of my family. Their love and support healed me. Sa unang taon kong paninirahan dito, sinamahan ako ni na mom and dad. But the remaining years, sinayaan nila akong mamuhay mag-isa. Every quarter, binibisita nila ako to check on the things I need. Si Kuya, hindi ko pa pinipilit umuwi. Ayaw pang humiwalay sa akin eh. Natuto ako ibangon ang sarili ko. I learned to love and value myself more. Naisip ko walang ibang magmamahal sa akin kundi ako mismo. I don't need a man to complete me. Me alone is complete. I continued and finished my degree in fine arts. I have learned a lot of things in my 3-year stay in the US. Nag-aral ako ng personality development and etiquette lessons. I readied myself for that day that I will face the world again. And I think 3 years is enough. I miss home. I want to go back to the place where I really belong. Ready? Kuya Zian asked. Siya ang sumundo sa akin ngayon. I already told him that I can come home alone, pero ayaw nitong pumayag. Sinabihan ko na rin sina mom and dad na wag nang sumama kay Kuya Zian. Mabuti naman at nakinig sila sa akin. Sabi ni Kuya sina mom na nag-asikaso para sa welcome party at the same time pagpapakilala sa akin sa lahat bilang Katrina. I declined it at first kasi ayaw ko ng bonggang party but they insisted. They said the world should know that the Revillaz princess is alive. Nung una naninibago pa ako sa tuwing tinatawag nila akong Katrina, pero kalaunan nakasanayan ko na rin. Angelou Allende no longer exists but will forever remain in my heart. I am now Katrina Revilla, the heiress and the princess as my family used to call me. More than ready, Kuya. I smirked. Good to hear that, princess. Austin's POV. Stop acting like a kid, Austin. It's been ages. Don't tell me hanggang ngayon siya pa rin ang iniisip mo. Can't you accept na hindi ka lang niya iniwan? Pinagnakawan ka pa niya.
This is what my mom keeps on telling me. Naririndi ako dahil sa tuwing nagkikita kami, ito lang paulit-ulit ang topic namin. I don't argue with her anymore. I am tired proving my point. Wala na rin namang silbi dahil iniwan na rin naman niya ako. Pagka uwi ko galing Cebu, bigla na lang si Angelong nawala sa kondo. Lahat ng gamit niya wala na rin. I wonder how it happened. Maayos naman kami nang umalis ako. I lost my phone while hindi ko siya na-contact. I am supposed to stay in Zaharo for 1 week, then babalik na ako ng Maynila. But some things came up in our Cebu branch, kaya dumiretso ako doon and I forgot to contact her because I got so busy fixing the issues because of what happened in the mansion between Stella and Angelo. Stella's father wanted to terminate the contract for the construction of their hospital in Cebu. I tried to negotiate with him, but he said he will just agree in one condition. I will continue dating her daughter. How would I date it from the start? It's already clear that I don't like her daughter. I declined to his condition because I don't want to give her daughter false hope. Mas mabuting sa una pa lamang malinaw ng lahat. He is enraged and threatened that he will do everything in his power para lang bumagsak ang kumpanya namin. I left him unbothered, but when I'm on my way to the hotel where I stayed, I was shot. Pinaulanan ng bala ang sasakyan ko. Mabuti di ako napuruhan dahil naagapan ng guards na inassign ni Gab sa akin, pero may mga tama pa rin ako. I extended my stay in Cebu para maggamot ako, at nagkataon naman na si Stella ang naging doktor ko doon. I don't want to think bad about his father, pero malaki ang kutob ko. Siya ang nag-utos para i-ambush ako. After 2 days ko sa hospital, lumabas na ako. Ayaw pa sana akong bigyan ng insurance ni Stella, but I insist. I have to go back to Manila dahil nag-aalala ako para kay Angelo, but Stella won't just leave me. Kahit pag uwi ko sa Maynila, sumabay pa rin to sa akin. Hindi ko alam paano ito nalaman ng mga schedule, but I know it's planned. It's not just a coincidence. Dahil nung nasa Zaharo na ako, pumunta din ito doon. I don't know what's with this woman. Hindi naman to ganito nung una ko siyang nakilala. I knew her because she's the doctor who attended Sarah when she was shot na nakidnap ang kambal. She's very professional and friendly back then. That's why we became friends, but nothing more. I don't have hots on her. She is beautiful and sophisticated, but she is not my type. Mabait naman to nung una, pero kalauna nag-iba ang ugali niya. She is liberated and I understand that. Dahil sa ibang bansa siya lumaki, but I'm not the type of person na susunggaban na lang kung anong nakahain.